Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 506 I Come Clean. Natigilan si Miranda, saglit na kumikislap ang kanyang magagandang mata, na nagpapakita ng bakas ng inosente at pagkalito. Alam mo lahat. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Ricardo at umiling. Nabasa mo na ang diary na iyon, hindi ba? Pagkarinig nito ay agad na umiwas ang mga mata ni Miranda, iniiwasang makipag-eye contact kay Ricardo. Para siyang gulat na kuneho, puno ng guilt. Ang kanyang Maislan at Kat-Angie tanging mukha ay naging pula sa isang iglap. Ano? Sino nagbasa ng diary ng nanay mo? Hindi napigilan ni Ricardo na matawa sa sinabi nito, baka sa mukha nito ang kawalan ng imek. Sinasabi mo pa bang hindi mo nabasa? Diary ko lang sinabi, pero hindi ko sinabing diary ng nanay ko. Paano mo malalaman na kay nanay ko yun kung hindi mo pa binasa? Sa sandaling ito, ang ekspresyon ng Diyosa na CEO ay naging mas nalilito, nauutaw saglit. Sa sumunod na segundo, kinagat niya ang kanyang labi at inabot upang kurutin ang malambot na laman sa loob ng braso ni Ricardo, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ricardo, what the hell are you talking about? What's with all this nonsense? Gusto mo na bang mamatay? Mabilis ang reaksyon ng babaeng ito. Sinasamantala ang pagkakataon, hindi maipaliwanag na hinarap ni Miranda si Ricardo, gamit ang isang agresibo at nangingibabaw na diskarte upang itago ang kanyang sariling pagkakasala at panik. Gayunpaman, agad na hinawakan ni Ricardo ang kanyang maselang kamay na kumurot sa kanya, nakatingin kay Miranda na may komplikado at kakaibang ekspresyon. Namumula na ngayon ang mukha ni Miranda, desperado na nanginginig ang kanyang braso ng 2 beses, sinusubukang bawiin ang kanyang kamay, ngunit nakitang imposibleng gawin iyon. Ang mainit at matigas na kamay na iyon ay kasing tigas ng bakal, na lampas sa kanyang kakayahang kumawala. Ricardo. Ilang saglit, may bahid ng hinaing at inis ang magagandang mata ni Miranda habang tinatitigan ang hamak na ito. Sa pagtingin sa babaeng nasa harapan niya, ang babaeng minsang nagsabi na ituturing lang niya itong kasangkapan, nakaramdam si Ricardo ng hindi maipaliwanag na kaba sa kanyang puso. Honey, why bother? Why try to uncover everything? Pumikit ka at magkunwaring ignorante, hindi ba mas mabuti iyon? May mga bagay na walang kinalaman sa iyo. Sa puntong ito, saglit siyang nag-alinlangan, bakas sa mukha niya ang pagkaseryoso habang sinasabi niya kay Miranda, well, now that you know some things, probably you should make a choice. I'm coming clean. Ay magdala ng matinding puot at mabigat na responsibilidad na balang araw ay magdulot ng kapahamakan sa amin ni Nora. Snap! Bago pa man siya matapos magsalita ay umalingaw-ngaw ang isang malutong at malakas na sampal. Sinampal ni Miranda ang mukha ni Ricardo, nawala sa mukha niya ang pagkapahiya at gulat, napalitan ng matinding galit at puot. Anong ibig mong sabihin sa pagitan niyo ni Nora? Ha? Ricardo? Ano ang kinukuha mo sa akin? Sa puntong ito, itinuro ni Miranda ang kanyang daliri sa ilong ni Ricardo, na nagsasalita ng malakas at malamig, salita sa bawat salita, sa araw na sinabi nating ikakasal tayo, nilinaw ko na akin ka. Walang sino man ang makakabuli sa iyo maliban sa akin. At ngayon, Mom, ang tawag sa akin ni Nora. Kahit na kailangan kong makipaghiwalay sa iyo, kailangan ko pa ring tuparin ang titulong nanay. Para kay Nora maaring wala akong silbi at hindi ka kayang tulungan, pero kung talagang may sakuna balang araw, at least kaya ko samahan mo si Nora sa daan patungo sa Netherworld. Makinig kang mabuti, sinabi ko sa nanay at tatay ko, 3 taon. Pagkaraan ng 3 taon, kung buhay ka pa, mabubuhay pa rin ako. Nangako ako sa kanila na magkakaanak tayo pero kapag namatay ka sa loob ng 3 taon, ililibing kita sa iisang libingan. Si Ricardo ay nakatayo doon na ang kanyang mga mata ay kumikislap na hindi sigurado. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Miranda ang mga ganoong salita. Isang surge of emotion ang damaloy diretso sa kanyang ulo na nagpamanhid ng kanyang mga paa. Namumula ang kanyang ilong habang nanginginig ang kanyang lalamunan. Hinawakan niya ang gilid ng mukha niya na tinamaan ng sampal ni Miranda bago nakaramdam ng labis na kaligayahan. Sa sumunod na segundo ay muli niyang sinunggaban ang malambot niyang katawan na may kagaspangan pati na rin ang pangingibabaw.
Good. Ilibing mo tayong dalawa sa isang libingan. Ikaw si Mrs. Willis sa lapid ako. Bulalas niya bago mapusok na hinalikan ang dalawang malalambot na labi na iyon ng walang pigil. Ma'am. Ricardo. Bastos ka. Bulong ni Miranda sa simula ngunit nahihiyang tumugon ito pagkatapos na muling salakayin siya. Ilang beses niyang pinalo ng malakas, ngunit unti-unting lamambot ang kanyang maselang katawan. Sa wakas, ipinikit niya ang maganda niyang mga mata at sinagot niya si Ricardo na may bahid ng awkwardness at kahihiyan. Napuno ng kakaiba at nagninangas na kapaligiran ang koridor sa labas, na tila malapit ng maging isang matinding labanan. Gayunpaman, sa sandaling iyon. Correct. Isang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ang maririnig, at bahagyang bumukas ang katabing pinto ng kwarto. Maya-maya pa, isang maliit na ulo ang bumunot, curious na nakatingin sa labas. Ang dalawang tao, na walang kahihiyang nakipaghalikan sa isang marubdob na halik, ay natigilan sandali, na hindi sinasadyang huminto sa kanilang mga aksyon. Oh, wala akong nakita. Niliit ni Nora ang kanyang leeg, inilabas ang kanyang dila, mabilis na hinayla pabalik ang kanyang ulo, at agad na isinara ang pinto. Narinig niya mula sa ibang mga bata sa kindergarten na ganito ang ugali ng mga magulang sa bahay. Higit sa lahat, buong pusong tinanggap ni Nora si Miranda bilang kanyang ina at walang pagtutol sa pagiging magiliw ng kanyang ama at ni Miranda. Lumabas lang siya para tingnan kung ano ang gulo. Nang masaksihan ang eksenang ito na, hindi bagay sa mga bata, nagulat si Nora at mabilis na nagpanggap na parang walang nangyari. Parehong napatingin sina Ricardo at Miranda sa nakasarang pinto na may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa sumunod na sandali, nanimbalik si Miranda sa kanyang katinoan at mabilis na itinulak si Ricardo, na puno ng kahihiyan ang kanyang magandang mukha. Baliw ka. Ako. Babalik na ako sa kwarto ko. Dahil doon, mabilis na tumalikod ang Diyos ang CEO at naglakad palayo ng hindi lumilingon. Ang kanyang mga tainga ay namumula at napakalinaw. Nakatayo doon si Ricardo, dinilaan ang kanyang mga labi na may matagal na pakiramdam, na may suot na ekspresyon ng inis. Ito ang unang pagkakataon na napagtanto niya na si Nora ay maaaring maging napakadaldal. Sa sumunod na sandali, nagngangalit si Ricardo at pumasok sa sarili niyang kwarto. Nora, practice muna tayo saglit. Ang aga pa naman, bakit nagmamadaling matulog? Og, inaantok na ako, gusto ko nang matulog. Matulog ka. Mukhang medyo energetic ka, my little treasure. Halika, lumabas tayo at tumakbo ng ilang laps sa paligid ng bakuran. Hindi sapat ang pagmumuni-muni lamang, mahalaga din ang pisikal na ehersisyo, kung hindi, ikaw ay magiging isang walang laman na shell sa kinabukasan. Kabanata 507 Makitid na daan para sa mga kaaway. Kinabukasan, sumakay sina Ricardo at Miranda, kasama si Nora at ang mga kaukulang tauhan mula sa Lowe's Pharmaceutical, sa isang eroplano patungong Lilonyo. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang grupong naglalakbay kasama nila ay pangunahin mula sa Lowe's Pharmaceuticals, Research and Development Department. Bagamat ang mga gamot tulad ng Love Light at mga produktong pangkalusugan tulad ng Lowe's Scar Removal Cream ay talagang binuo mismo ni Ricardo, ayaw niyang masangkot dito. Kinuha ni Miranda ang lahat ng kredito para sa mga tagumpay na ito at iniugnay ang mga ito sa departamento ng R&D ng kumpanya. Pagkababa ng eroplano, si Shelley at ang mga pangunahing miyembro ng departamento ng R&D na kasama nila ay may pananagutan sa pag-aayos ng itinerary at tirahan ng lahat. Bilang CEO ng kumpanya, natural na hindi kailangan ni Miranda na personal na harapin ang mga walang kwentang bagay na ito. Ang seremonya ng mga parangal na medikal ay nakatakdang opisyal na magsimula sa 2:00 sa loob ng 2 araw. Bago iyon, nagplano si Miranda na magsaya kasama sina Ricardo at Nora sa Lilonyo. Gayunpaman, mayroong maraming magagandang lugar at lugar para sa libangan sa Lilonyo. Sa isang hapon ay binisita nila ang dalawang sikat na atraksyon. Hindi nila namalayan na gabi na nang matapos ang kanilang pamamasyal. Ngayon, parehong masaya sina Nora at Miranda. Lalo na si Miranda. Bagamat hindi sila tumuloy kagabi, ang matagal ng tensyon sa pagitan nila ay naayos na, at ito ang nagpaginhawa sa diwata ng CEO.
Sa buong araw, isang malabong ngiti ang sumilay sa kanyang nakamamanghang mukha, na nagpapalabas ng hindi mapaglabanan na alindog. Alas 5 ng gabi, pumasok si Ricardo at ang dalawa pa sa isang maliit na pribadong silid sa Lucay Eats sa Hintersea Street. Si Nora ay tumingin sa kanyang ama at Miranda ng buong pananabik at nagtanong, "Daddy, Mommy, saan tayo maglalaro pagkatapos ng hapunan?" Si Nora, ang batang babae, ay talagang nag-e-enjoy ngayon. "After dinner, we'll take you to see the night view of Tenfold Lake. How does that sound?" Nakangiting sabi ni Miranda. "Oo, pakiusap." Wala talagang konsepto si Nora kung ano ang night view, pero ang mahalaga sa kanya ay kasama niya ang kanyang ama at ina. Sa sandaling ito, hindi nagmamadali si Ricardo na umorder ng pagkain ngunit nagpa siya na makipag-ugnayan sa isang tao upang makita kung maaari silang pumunta. "Captain Smith, anong balak mo?" "I've come to Lilonyo. Can we have a drink together?" Tanong ni Ricardo. "Oh, Ricardo, you're in Lilonyo. Haha, we had a agreement last time, so I have to show you some hospitality. Buti na lang, we have a couple of days off before an upcoming mission. So, where are you?" Nang marinig na dumating si Ricardo kay Lilonyo, nagpahayag ng sigasig ang nasa kabilang linya. Pagkababa ng telepono, tumingin si Miranda kay Ricardo na may kakaibang ekspresyon sa kanyang magandang mukha at nagtanong, "Sino yun?" Hindi niya inaasahan na may mga kaibigan si Ricardo sa Lilonyo. He's from a prominent family in Lilonyo. He should have some skills here. "You'll be attending the commendation ceremony the day after tomorrow, but coincidentally, I have to go help Eric that day. I'll see if I can get him para tulungan akong protektahan kayo ni Nora," nakangiting sabi ni Ricardo. Bilang kapitan ng Dragon Sword Brigade, medyo confidential ang pagkakakilanlan ni Simeon, kaya malabo itong binanggit ni Ricardo. Sumulyap si Miranda kay Ricardo at walang pakialam na sumagot, "Kaya kong alagaan ang sarili ko at si Nora. At saka, may mga kasamahan tayo sa kumpanya. Huwag mong kakalimutan na pareho rin kaming bihasa ni Nora." Bagamat sinabi niya iyon, hindi maiwasan ni Miranda na maging sweet sa loob. Habang naghihintay na dumating ang ibang tao, biglang sinabi ni Nora na kailangan niyang gumamit ng banyo. Kinuha ni Miranda ang batang babae at lumabas ng pribadong silid. Sa labas ng pribadong silid, dalawang kabataang lalaki ang pumasok sa restaurant, magkaakbay, at umakyat sa mga pribadong silid. "Oh, Mr. Smith. Anong hangin ang nagpabuga sa iyo dito?" Binati ng manager ng Lucay Eats ang isa sa mabilog na binata na may nakakabigay puri ng ngiti. Ang binatang ito ay si Jude. "Cut the small talk. Today, I'm treating my good body, so give us your biggest private room." Ikanaway ni Jude ang kanyang kamay. Matangkad at gwapo ang binata na kasama niya. Ang pangalan niya ay Xander Carter, ang anak ng chairman ng Medical Business Alliance ng Coronet Delta. Siya ay dumating upang lumahok sa pambansang seremonya ng pagpupuri sa parmasyutiko. "Mr. Carter, it's settled that Benevolence Pharmaceuticals will join the Medical Business Alliance of Coronet Delta," magiliw na sabi ni Jude sabay akbay sa balikat ni Xander. Bilang panganay na anak ni Smith pamilya, si Jude mismo ang nagsagawa ng isang kumpanyang tinatawag na Benevolence Medicine. Kahit na ang kumpanya ay hindi matatagpuan sa Coronet Delta Region, hindi ito naging hadlang sa pagsali sa Medical Business Alliance ng Coronet Delta. As long as inaprubahan niya, walang magiging problema. "Mr. Smith, makatitiyak ka, ang Medical Business Alliance ay sa amin. Sa isang salita lamang mula sa iyo, ang lahat ay naayos na. Ang alyansa, tatangkilikin natin ang lahat." Sa sandaling Benevolence Medicine Net. Benepisyo at pakinabang. Tungkol sa mga limitasyon at kondisyon para sa ibang mga kumpanya, maaari naming pag-usapan ang mga ito sa iyo, kumpiyansa na sabi ni Xander. Eksakto. Sa tabi ng dalawang tao ay isang medyo may edad na lalaki. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may malaking slick back na hairstyle at isang tusong hitsura sa kanyang mukha. Sa harap ni na Jude at Xander ay hamupa na ang dating yabang niya.
Nakapagtataka, ito ay si Samuel, ang taong dating pumunta sa Lowe's Pharmaceutical at ginamit ang dahilan ng pagsali sa alyansa para humingi ng formula para sa Love Light at iba pang mga gamot. Tungkol sa benevolence medicine, natural na hindi na binanggit ni Xander at Samuel ang mga hindi makatwirang kahilingang ito. Ang pharmaceutical company na ito ay nilikha mismo ni Jude, para lamang makamit ang ilang mga resulta at ipakita ang kanyang pamilya. Walang makakaakit ng atensyon ng Medical Business Alliance ng Coronet Delta. Ang pagpayag nitong sumali sa Medical Business Alliance ng Coronet Delta ay nagbibigay lang kay Jude at sa pamilyang Smith ng mukha. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Smith ay isa sa 5 pangunahing pamilya sa Lilonyo, at ang kanilang kapangyarihan ay hindi maisip. Maging ito ay ang Medical Business Alliance ng Coronet Delta mismo o ang mga miyembrong kumpanya ng alyansa, kung natanggap nila ang suporta ng pamilya Smith sa hilagang rehiyon, ang kanilang landas ay walang alinlangan na magiging mas malawak at mas malawak. Nagkwentuhan at nagtatawanan ang dalawang young masters habang naglalakad patungo sa private room sa itaas. Bukod kay Samuel, may mga kasama rin silang mabangis na bodyguard, bawat isa sa kanila ay parang mga eksperto sa martial arts. Medyo engrandi ang eksena. Lalo na sa tabi ni Xander, may isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting damit na nagpapakita ng kahangahangang aura habang naglalakad, malinaw na isang eksperto sa antas ng Grandmaster. Sa likod ng Medical Business Alliance ng Coronet Delta, may isa pang malakas na puwersa na sumusuporta dito. Paanong ang anak ng chairman ng alyansa ay lalabas at maglakbay sa Lilonyo nang hindi nagdadala ng ilang disenteng eksperto? Tara, Mr. Carter, Tio Victor, hindi tayo babalik hanggat hindi tayo lasing ngayon. Pagkatapos nitong kainan, dadalhin kita sa isang bar para magpasabog. Hahaha. Kinaweyan ni Jude ang kilay at sinabi kay Xander at sa middle-aged na lalaking nakaputi. Bagamat ang Uncle Victor na ito ay gumanap bilang isang bodyguard, bilang isang eksperto sa antas ng Grandmaster, hindi nang ahas si Jude na maging walang galang o pabaya. Magaling. Nakangiting tumanggo si Xander. Sa sandaling iyon, napabulala si Samuel, ha? At mukhang nagulat habang nakatitig sa isang figure sa corridor. Kasunod ng kanyang tingin, may 2 figure, isang malaki at isang maliit na kalalabas lang ng banyo at nagkataong itulak ang pinto sa pribadong silid. Kabanata 508 may nangyari, at ako ang sinisisi. Miranda. Gulat na bulalas ni Samuel. Sa puntong ito, nakatingin din sa direksyon na iyon sina Jude at Xander. Walang paraan na ang kagandahan ni Miranda ay hindi makaakit ng pansin saan man siya magpunta. Samuel, kilala mo ba ang hati na iyon? Tanong ni Xander na naiintriga sa reaksyon ni Samuel. Napakurap-kurap din si Jude sa kanya. Nang makita ang gayong Diyosa ay medyo hindi mapakali ang dalawang binata. Sa kanyang likuran lang na tanaw lamang ay nangangati na sila sa kuryusidad. Nakakita na sila noon ng magagandang babae, ngunit ang aura na nagmumula kay Miranda ay isang bagay na hindi maikukumpara sa mga tinatawag na modelo o menor de edad na celebrity. Young Master, naalala mo ba ang Lowe's Pharmaceutical? Malamig na tanong ni Samuel kay Xander. Naaalala ko. Naglunsad sila ng ilang mabisang gamot at pandagdag sa kalusugan kamakailan at sikat na sikat ngayon. At tumanggi din silang sumali sa alyansa ng negosyo, di ba? Ngumuso si Xander bilang sagot. Oo. Tumanggo si Samuel bago ngumisi, yung babaeng kanina lang ay si Miranda Lowe ang may-ari ng Lowe's Pharmaceutical. First. Hindi ko akalain na makakabangga siya dito. Oh, yung may-ari ng Lowe's Pharmaceutical. Nagtataka namang tumaas ang kilay ni Xander bago bumaling kay Jude, Mr. Smith, if I were to deal with a female CEO of an out-of-town pharmaceutical company in Lilonyo, can you help me handle it? Nang marinig ang tanong na ito, si Jude ay napangiti ng alam, sa Lilonyo, walang anumang bagay na hindi kayang hawakan ng pamilya ko. Sa totoo lang, may kaunting pagmamayabang sa mga salitang ito. Ngunit sa kapangyarihan ng pamilyang Smith, hanggat hindi sila nagdulot ng malaking insidente, kadalasan ay kakayanin nila ang mga bagay-bagay. At sa mata ni Jude, babae lang ang may-ari ng isang pharmaceutical company from out of town, kaya baliwala lang.
Ngayon, napag-usapan nila ni Xander ang usapin ng Benevolence Pharmaceutical sa pagsali sa Medical Business Alliance ng Coronet Delta. Nasa honeymoon period pa sila, at gustong ipakita ni Jude ang kanyang kakayahan sa harap ni Xander. Kaya naman nang marinig niya ang tanong ni Xander ay hindi na siya nagdalawang isip na magyabang. Iyan ay gumagana. Mr. Smith, ngayon mo lang ba nakita ang babaeng iyon? Interesado ka bang pumasok at makipag-chat sa kanya? Nakangiting tanong ni Xander. Sure. Pumasok na tayo at tingnan natin, magkaroon ng bagong kaibigan. Hehe. Tumango si Jude. Nagpalitan ng tingin ang dalawang lalaki, na nagpapakita ng nakakaalam na tingin na tanging mga lalaki lang ang nakakaintindi. Sa susunod na sandali, naglakad sila patungo sa pribadong silid na may kumpiyansa na hakbang. Sa loob ng private room. Ricardo, parang may nakita ako kanina, medyo nakasimangot na sabi ni Miranda habang pabalik kasama si Nora, kausap si Ricardo. Oh, sino nakita mo? Tanong ni Ricardo na panandaliang nataranta. Samuel. Ang Deputy Minister ng Review Department ng Medical Business Alliance ng Coronet Delta. Dumating siya sa kumpanya namin noon at pinakiusapan ang Lowe's Pharmaceutical na sumali sa kanilang alyansa. Naaalala mo ba? Tanong ni Miranda. Tumango si Ricardo, of course I remember, he was quite an unpleasant person. Habang nagsasalita siya, lumipat ang tingin niya sa entrance ng private room. Sorry to bother you again, mukhang nandito ako para asarin ka. Sa sandaling ito, isang mapaglarong boses ang tumunog. Itinulak ang pinto sa pribadong silid, at maraming tao ang pumasok ng hindi man lang kumusta. Gustong magtanong ng isang waiter sa entrance pero naitulak siya ng isa sa mga tauhan ni Jude. Ms. Lowe, nagkataon lang na makita ka ulit. Pumasok si Samuel at tinitigan si Miranda, naka-fake smile. Sa sumunod na sandali, bumagsak ang tingin niya kay Ricardo at napabulalas siya, oh, andito rin si Mr. Willis. Nandito ang buong pamilya, ha? Si Xander, ang chairman ng alyansa. Pinagmamasdan sina Ricardo at Miranda. Lalo na ang magandang mukha at figure ni Miranda, at nagkomento, kaya ito ay si Ms. Lowe mula sa Lowe's Pharmaceutical. Si Ms. Lowe ay ganoon. Maganda, pero balita ko hindi siya masyadong makatwiran, sayang. Sa pagkakataong iyon, pumasok si Jude at nakita niya si Ricardo, saglit na natigilan. Pagkatapos ay nagpakita siya ng madilim na ekspresyon at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, damn it, it's you. Isn't this Mr. Smith? Quite a coincidence, sabi ni Ricardo na may halong gulat ng ngiti. Hehe, it is quite a coincidence. Mr. Willis, hindi ba ikaw ang boyfriend ni Kira? At sino itong magandang babae sa tabi mo? Tanong ni Jude na nagngangalit ang mga ngipin. Nanatili ang tingin niya kay Miranda para ilang sandali, hindi maitago ang kanyang paghanga at pagnanasa. Sa kanyang puso ay lalong lumakas ang kanyang inggit kay Ricardo. Damn it! Kahit bilang young master ng pamilya Smith, wala siyang magandang kapalaran sa taong ito. Nang makita ang eksenang ito, sina Samuel at Xander ay parehong interesadong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Tila may naging kasaysayan sa pagitan nila Jude at Ricardo. Nangangahulugan ito na mas nakahanay sila sa parehong panig. Ito ang asawa ko. Malamig na sabi ni Ricardo. Thirst, pareho kayong may girlfriend at asawa. You're quite fortunate, ha? Pang-iinis ni Jude. Ang kanyang ekspresyon ay tila may sama ng loob sa kanya si Ricardo, sinusubukang nakawin ang kanyang asawa. Si Kira ang kanyang diyosa, ngunit hindi niya inaasahan na pipili siya ng lalaking may asawa at hindi siya tatanggapin. Isang matinding suntok ang naramdaman ng taong grasa sa kanyang ego. Malapit nang lumabas ang selos sa kanyang puso sa kanyang maliliit na mata. Ano bang problema mo, mataba ka, naiinggit ka? Nakangiting tanong ni Ricardo. Nang marinig ito, nanginginig sa galit ang mukha ni Jude. What the F***? Sino sa tingin mo ang nagpapanggap ka? Bata, sa tingin mo ba ito pa rin ang Edo Land? This is Lilonyo, believe me or not, I can make sure na hindi ka aalis sa private room na ito. Galit na galit talaga si Jude. For the first time,
Ginawa siyang tanga ni Ricardo sa harap ni Kira, nawalan ng mukha. Sa pangalawang pagkakataon, sinundan niya si Edward sa Edoland at nilayon niyang mabawi ang kanyang reputasyon matapos makaharap si Ricardo, ngunit muli, sinampal siya ng malakas ni Ricardo. Sa pagkakataong ito, na-encounter siya ni Ricardo sa Lilonyo, at nang ahas siyang maging mayabang. Ni hindi nga alam ng batang ito kung kaninong teritoryo siya naruroon. Ngumisi si Ricardo, paano si Lilonyo? Ikaw ba ang boss dito? Fatso, payo ko umalis ka kung ayaw mo ng gulo. Kung hindi, hindi ko na kailangan gumawa ng aksyon. May ibang taong magpapaaral sa iyo sa ngalan ko, maniwala ka man o hindi. Nang matapos siyang magsalita, nagmura si Jude at tinuro si Ricardo. Lumingon kay Xander sa tabi niya, Mr. Carter, pabor sa akin. Sabihin mo kay Tio Victor na tanggalin siya, isaalang-alang mo itong isang pabor mula sa akin. Kung may mangyari, ako na ang mananagot. Bakas sa mukha ni Xander at Samuel ang malisyosong ekspresyon nang marinig ito. Napatitig kay Ricardo ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi ng may mabangis na tingin. Kabanata 509 na nagdesisyon akong yumuko sa iyo. Gustong patayin ni Jude si Ricardo. Ngayon, may kasama siyang ilang martial arts expert, pero last time sa Edoland, nakita niya ang lakas ni Ricardo. Sa isang sigaw lang ay napailing si Edward at tumalsik ng dugo. Hindi akalain ni Jude na magiging sapat ang mga tauhan niya para hawakan siya. Pero di ba may Grandmaster sa tabi ni Xander? Naisip ni Jude na kahit na makapangyarihan si Ricardo, hindi siya posibleng maging katapat ng isang Grandmaster. Xander na tumango at sinabing, Mr. Smith, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang makaganti. Pero lahat tayo ay mga negosyante rito. Pinakamainam na pag-usapan muna natin ang mga bagay-bagay bago magsagawa ng karahasan. Pagkatapos ay lumingon siya kay Miranda na may malamig na ngiti at sinabing, Ms. Lowe, nakikita mo na ang sitwasyon ngayon. Hindi masyadong kaibig-ibig ang iyong asawa. Nagalit niya si Mr. Smith. Narito ang iminumungkahi ko, sumali sa Medical Business Alliance at mag-ambag ng formula para sa scar removal cream at iba pang mga produkto tulad nito. Kung ang asawa mo ay humingi ng tawad kay Mr. Smith sa kanyang mga tuhod, hindi ko siya ipapatay ng aking mga tao o mas masahol pa kay Tio Victor na isang dalubhasa sa antas ng Grandmaster. Proud si Xander habang nagsasalita. Mukha namang galit pero hindi nakaimik si Miranda sa sunod na narinig mula kay Xander. Ibinaling niya ang tingin kay Ricardo at nagtanong, Ricardo, narinig mo ba iyon? Mayroon silang isang eksperto sa antas ng Grandmaster na gustong ibagsak ka. Ano ang gagawin natin? Hehe. Bahagyang tumawa si Ricardo at tumingin kay Xander at sa iba pa, umiling-iling. Gaano ba kalalim ang balon na kailangan mo para ma-accommodate kayong lahat? Nang matapos siyang magsalita ay saglit na natigilan sina Xander, Jude, at ang iba pa, hindi maintindihan ang kahulugan ng mga sinabi ni Ricardo. Sa sumunod na sandali, malamig na ngumuso si Samuel. Payuhan ko kayong lahat na ibaba ang inyong ulo ng masunurin at huwag magdulot ng gulo ng walang dahilan. Malamig na sagot ni Xander, Ms. Lowe, may papel ako dito. Sumulat ng isang kasunduan na nagsasaad na ang iyong kumpanya ay sasali sa Medical Business Alliance at mag-aambag ng mga formula para sa mga produkto kabilang ngunit hindi limitado sa scar removal cream, gray hair reverse essence, golden wound medicine, at love light kung hindi. Nagbabanta ang tono ng pananalita ni Xander, kung hindi, hindi lang ang asawa mo ang masisira ngayon, kundi sa maganda mong anyo at kaibig-ibig na anak, nakakahiya kung may mangyayari habang nasa labas ka. At saka, baka hindi ka kahit na makaalis sa lugar na ito, magkakaroon kami ng 100 paraan para sabihin sa iyo ang mga formula. Nang matapos magsalita si Xander, ngumisi si Samuel, sabay-sabay na nakikipag-away sa pamilya Smith at sa Alliance, wala kang ideya kung ano ang naghihintay sa iyo sa Lilonyo. Nang marinig ito, nagngangalit si Miranda, puno ng galit ang maganda niyang mukha, ngunit nanatili siyang tahimik. Si Nora naman ay tumingin sa kanyang ama na may pananabik sa kanyang malalaking mata. Daddy, lahat sila masasamang tao. Dapat ko ba silang bugbugin?
Umiling si Ricardo at sinabi sa kanyang anak na babae, maupo ka dyan nang masunurin. Ako ang hahawak nito. Dahil doon, tumayo siya, walang ekspresyon ang mukha, at naglakad patungo kay Xander at sa iba pa, kumikinang ang mga mata sa tindi. Nang i-provoke siya ni Jude kanina, napanatili ni Ricardo ang mapaglarong ugali, na parang nanunood ng isang biro. Pero nang ihatid ni Xander sina Miranda at Nora, agad na nagbago ang ekspresyon ni Ricardo. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Tumaas ang isang kilay ni Xander at malamig na ngumiti kay Ricardo. Nanunoy ang tanong ni Samuel, paano mo haharapin? Lumuhad ka ba? Ha. Tumingin si Ricardo sa kanila at sinabi ang bawat salita, na pagpasyahan kong yumukod sa iyo. Nang matapos siyang magsalita, lahat ng naruroon ay natigilan, at iba-iba ang kanilang mga ekspresyon. Malamig na bumantong hininga si Jude, puno ng pang-aalipusta ang mukha. Damn, I thought you were tough. But turns out you're just a duwag who bully the weak. Disgusting. Since natakot ka, ha? Then kneel to this young master. Sina Xander at Samuel ay nagsusuot ng matagumpay na mga ekspresyon, sa pag-aakalang si Ricardo ay sa wakas ay nagpakita ng kaunting kahulugan sa pamamagitan ng pagpapasakop sa kanila, lalo na sa harap ni Victor, na nagpakita ng mapagmataas na tingin at bahagyang pinigilan ang kanyang aura. Gayunpaman, sa sandaling iyon, habang papalapit si Ricardo kina Xander at Samuel, bigla siyang kumilos. Bang! Basag. With two muffled sounds and the sound of bones breaking, biglang yumuko ang shin ni Xander sa kabilang direksyon, at nanliit ang buong katawan niya. Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay nagpasindak sa lahat. Walang inaasahan na si Ricardo, na nabanggit na lamang na yumuko, ay agad nagagawa ng karahasan. Si Jude ay mukhang nataranta, ang kanyang mukha ay nanginginig sa takot habang siya ay likas na umatras. Nanlaki ang mga mata ni Samuel, tinitigan si Ricardo, at ibinuka ang kanyang bibig, ikaw. Ang binti ko. How dare you sipa and break my leg? Tito Victor, patayin mo siya. Patayin mo siya para sa akin. At nang mapagtanto ni Xander ang nangyari ay agad siyang nagpakawala ng sigaw na parang katay na baboy. Nanlaki ang mga mata niya, nakatingin sa putol niyang mga binti, na baluktot ang mukha sa sakit. Young Master. Ikaw brat, humihingi ka ng kamatayan. Napuno ng pagkabigla si Victor at galit. Galit na galit siyang sumigaw at direktang naglunsad ng suntok sa vital point ni Loctan, tinutukan ng puso. Ang bastos na ito, hindi niya pinapansin ang martial ethics. Hindi siya nag-atubiling umatake. Ang kabilang panig ay direktang sinira ang ng kanilang master. Kung siya si kanyang pumatay, mga sledge. Sa kanya, hindi alam ni Victor kung paano ito ikakatwiran. Boom! Basag! Gayunpaman, sa harap ng pag-atake ni Victor, tila tuluyan na itong hindi pinansin ni Ricardo at muling sinipa ang balakang ni Samuel. Sinundan ni Samuel ang yapak ni Xander, bumagsak ang kanyang katawan sa lupa, nagpakawala ng isang kahabag-habag na sigaw. Boom! Sa sandaling ito, mabangis na damapo ang kamao ni Victor sa dibdib ni Ricardo. Ngunit sa isang mapurol na kalabog, tanging si Victor, ang naglunsad ng pag-atake, ang na-deform ang kanyang braso. Hindi naapektuhan si Ricardo, ngunit nabasag ang mga buto sa kanyang buong braso. Magwala ka! Malamig na ngumuso si Ricardo at sinampal ang mukha ni Victor na nagpalipad at umiikot. Bumagsak ang kanyang katawan sa dingding ng sonate room, landing sa ng buhay o kamatayan. Male. Sa labas sa isang hindi tiyak na nay. Ikaw. Namula ang mukha ni Jude habang napaatras sa takot. Yung ibang bodyguards na katabi niya at si Xander, nagulat silang lahat, nakatayo doon na tulala. Sila ay maaaring hindi nakuha muli ang kanilang mga senses o hindi maglakas loob na gumawa ng isang hakbang. Kung tutuusin, nasa harapan nila ang kapalaran ni Victor. Sa mga sandaling ito, mahinang tinapik ni Ricardo ang kanyang dibdib kung saan natama ni Victor, na parang madumi. Sa sumunod na segundo, tumayo siya sa harap ni Xander at Samuel, nakatingin sa kanila mula sa itaas. Kaya kung yumukod sa iyo, ngunit kailangan mong ibaba ang iyong sarili.
Kabanata 510. Nasaktan ka ba ng mataba na ito? Sina Xander at Samuel ay magkahawak sa kanilang mga binti, ang kanilang mga mukha ay namimilipit sa sakit. Ngunit nang lingunin nila si Victor, na sinampal ni Ricardo at walang lakas na makalaban, hindi sila nang ahas gumawa ng ingay. Ang Grandmaster ay nakakagulat na walang kapangyarihan laban sa taong ito. Sa sandaling ito, tila naintindihan niya ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Ricardo kanina. Bagamat hindi na sila naglakas loob na gumawa ng ingay, ang hinanakit sa kanilang mga mata ay nagdulot ng panginginig sa kanilang gulugod. Ricardo, walang awa ka. Aaminin ko talo. Kinagat ni Xander ang ngipin at napasigaw sa sakit. Napatingin si Samuel kay Ricardo na may hinanakit at gulat. Mabangis niyang sabi, Ricardo, kilala mo ba kung sino si Xander? Si Xander ay anak ng chairman ng Medical Business Alliance. How dare you break Xander's leg, do you? Do you really want to be an enemy of the Alliance? Nang marinig ito, malamig na bumantong hininga si Ricardo at ilang ulit na tinapakan ang putol na binti ni Samuel ng may lakas. Aray! Sobrang sakit. Stop it. I'm sorry. Napangiwi si Samuel sa sakit at paulit-ulit na humingi ng awa. Si Ricardo ay sumangot muli ng malamig at mahinang sinabi, paano kung magkaaway tayo ng alyansa? Kung pakikitunguhan kita ng mabuti, hahayaan mo na lang ba? Handa para sa pinakamasamang resulta. Hindi ako natatakot sa mga kaaway ngunit natatakot ako na ang ilang mga basura ay nag-iisip na sila ay sapat na karapat-dapat na maging kaaway ko. Iyon ay isang insulto. Habang binibigkas niya ang mga katagang ito, nanlamig na naman ang mabituan niyang mga mata nang sumulyap siya kay Jude. Marahas na nanginig si Jude nang humarap sa titig ni Ricardo. Anong gusto mo? Ricardo sneered, para sa kapakanan ng ilang tao ngayon, hindi ako maglalagay ng daliri sa iyo. Ngunit alisin mo rito ang iyong mga tao, at ang dalawang basurang ito. Nakahinga ng maluwag si Jude nang marinig ang sinabi ni Ricardo. Napaisip siya na nag-iingat pa rin si Ricardo sa kapangyarihan ng pamilya Smith. Daddy, ang cool mo. Pumalakpak si Nora at tumingin sa ama ng may paghanga. Ang marahas na eksenang ito ay tila hindi natakot sa batang babae. Akala ni Miranda ay kailangan niyang aliwin si Nora, ngunit nagulat siya sa reaksyon ng batang babae. Parang anak na si tatay. Kasing bayulente ba siya ng kanyang ama? Hindi naiwasang aminin ni Miranda na medyo kaakit-akit ang marahas na bahagi ni Ricardo. Sa labas ng pribadong silid, nagsimulang pag-usapan ito ng mga kainan at staff ng restaurant na nakasaksi na may itinapon sa labas, na nagdulot ng kaguluhan. Anong nangyayari? Sino yan? Nabasag nila ang dingding ng private room at lumipad palabas. Patay na ba sila? Nagmamadaling lumapit ang manager ng Lukay Eats, puno ng kaba ang kanyang ekspresyon. Napansin niyang pumasok si Jude at ang grupo niya sa pribadong silid na iyon. At pagkatapos, may nangyaring mali. Ang sitwasyong ito ay natakot sa manager ng restaurant. Kung may nangyari kay Jude dito, hindi lang siya, kundi ang may-ari ng restaurant ay malamang na makakaharap ng malubhang kahihinatnan. Matapos makita si Victor na nakahiga sa koridor, kumunat ang talukap ng manager, at mabilis siyang humingi ng tulong sa isang tao. Pagbukas niya ng private room ay nakita niya sina Xander at Samuel na putol ang mga paa, na mas lalo siyang nataranta. Mr. Smith, kailangan mo ba ng tulong? Tumingin ang manager kay Jude, na nakatayo doon na may tensyon na ekspresyon, at nag-aalangan na nagtanong. Pagkatapos ay sinulyapan niya sina Ricardo at Miranda, pati na rin si Nora, at tahimik na nag-iisip kung naranasan ni Jude ang isang mahirap na sitwasyon. Martial artist ba ang taong ito? Bagaman maaaring kasiya siyang kumilos ng padalos-dalos, ang pagpukaw kay Jude at sa kanyang mga kaibigan habang may kasamang isang babae at isang bata ay malamang na humantong sa isang nakapipinsalang resulta. Tapikin. Gumawa ng paraan. Umalis ka na. Sa sandaling iyon, na sinabayan ng nagmamadaling mga yabag at sigawan, isang grupo ng mga tao ang sumugod sa pribadong silid. Si Simeon, sa pagpasok sa Lukay Eats, ay napansin agad ang kaguluhan at nagbago ang kanyang ekspresyon.
Ipinaalam na sa kanya ni Ricardo ng maaga kung saang pribadong silid siya naruroon, kaya paanong hindi nababalisa si Simeon? Sino ba naman itong ignorante na naglakas loob na manggulo kay Ricardo? Kaya, si Simeon, ang kapitan ng ang Dragon Sword Brigade ng Lilonyo Military District at ang pinakanamumukod-tanging sayan ng ikatlong henerasyon ng pamilya Smith, ay nagmamadaling pumasok sa pribadong silid kasama ang ilang miyembro ng Dragon Sword Brigade na casual ang pananamit. Nakikita ito. Grupo ng mga taong nagmamadaling pumasok, si Jude, na kanina pa natakot at nataranta, ay biglang nagningning ang kanyang mga mata at nagpakita ng labis na kagalakan. Kuya, nandito ka na. Tumakbo si Jude at hinawakan ang braso ni Simeon, mukhang nakakaawa, na parabang isang 200-pound overweight na lalaki. Nang makita ang reaksyon ni Jude ay nagliwanag din sina Xander at Samuel na nakaupo sa lupa. Mr. Smith, sino ito? Huminga ng malalim si Xander at tumingin kay Simeon, nagtatanong. Ito ang kuya ko, Simeon. Si Jude ay nagpakita ng isang saplada at mayabang na ekspresyon. Itinuro niya si Ricardo na may madilim na tingin at sinabi kay Simeon, Kuya, hindi lang binali ng taong ito ang binti ng kaibigan ko sa pamamagitan ng sipa kundi pinalo pa ang mga tao niya hanggang sa mamatay ka. Dapat itaguyod ang hustisya at arestuhin ang masasamang ito. Nang marinig ang sinabi ni Jude, agad na nagpakita ng tuwa sina Xander at Samuel. Ano? Si Simeon ba ito, ang kuya ni Jude? Ipinagyayabang ni Jude si Simeon sa harap ni Xander para iligtas ang mukha. Bagaman espesyal ang pagkakakilanlan ni Simeon, hindi maaaring hayagang banggitin ni Jude ang unit ng militar na pinaglilingkuran niya. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa kanyang banayad na pahiwatig sa posisyon ni Simeon sa militar. Kaya alam ni Xander at Samuel na si Simeon ay nagsilbi sa isang espesyal na brigada sa Lilonyo Military District, at siya pa nga ang kapitan ng unit na iyon. Sa ganoong posisyon, hindi ba magiging game over si Ricardo kung gusto nila siyang guluhin? Kahit makapangyarihan si Ricardo, maglalakas loob ba siyang harapin si Simeon? Kung talagang nag-away sila at gumawa ng hakbang ang pamilya Smith, si Ricardo ay parang laban sa makinarya ng buong bansa. Maliban kung gusto niyang maging takas, mabubugbog lang siya. Sa ganitong paraan, tumingin si Xander kay Simeon na puno ng hinanakit at kawalan ng katarungan, na nagsasabing, Mr. Smith, ako si Xander, ang anak ng chairman ng Medical Business Alliance ng Coronet Delta. Kasosyo rin ako ni Jude sa negosyo. At mabuting kaibigan. Nabali ang paa ko sa teritoryo ng Lilonyo. Hustisya. Sa sandaling ito, nang makitang dumating ang kanyang kuya, hindi na inaasahan ni Jude na may tutulong pa sa kanya. Direkta niyang sinigaw ang manager ng restaurant at ang mga nanunood sa labas, ang pamilyang Smith ang humahawak nito. Lahat ng walang pasok dito, lumabas. Umalis ka na. Nang sumunod na sandali, sabik na tumingin si Jude kay Simeon. Ganoon din ang ginawa ni Xander at ng iba pa. Hinintay nilang lahat si Simeon, ang pagmamalaki ng militar, na makialam at maibalik ang kanilang reputasyon. Ricardo. Na-provoke ka ba nitong matabang lalaki at nitong dalawa? Gayunpaman, sa susunod na sandali, itinuro ni Simeon si Jude at nagtanong na may bakas ng paghingi ng tawad at kaba sa boses. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, si Jude, Xander, Samuel, at ang iba pa ay nagsuot ng nalilitong mga ekspresyon.